Magandang gabi, Pilipinas. Sa layuning magkaroon ng isang mas maunlad at mas progresibong kinabukasan ng ating pamahalaan po ay patuloy sa pagtahak sa isang landas tungo sa pagkakaroon ng isang mas mapayapa at magkaroon po tayo ng mas nagkakaisang bansa. Ika-15 ng Oktubre noong nakaraang taon, nilagdaan ni Pangulong Aquino at ng MILF ang Framework Agreement on the Bangsamoro. Isang kasunduan na sinasabing magsisilbi bilang unang hakbang isang mas mapayapang Mindanao. Ako po, si Cathy San Gabriel. Kaugnay po nito noong Lunes, nilagdaan na rin ng dalawang nasabing panig ang isang kasunduang maglalahad ng pagkakahati ng kapangyarihan sa loob ng Bangsamoro. Umaayon nga ba ang aksyong ito sa konsepto ng demokrasya sa ating bansa? At ano nga ba ang indikasyon nito sa pamumuhay ng mga taga Bangsamoro Region? Ako po si Kirby Cristobal. Yan po at marami pang iba tatalakayin natin ngayong gabi. Ako po si Gio Tingson. Samahan niyo po kami sa 1.5 oras dito lamang po sa Bangsamoro Framework Agreement, a PTV Special Forum. Kapayapaan sa buong bansa. Ito ang isa sa mga pangunahing hangarin ng pamahalaan ng Pilipinas. Ang adhikaing ito ang nagbunsod upang malagdaan ang Bangsamoro Framework Agreement noong Oktubre ng nakaraang taon. At nito lamang Disyembre 8 ay nilagdaan ng gobyerno at ng Moro Islamic Liberation Front ang tinatawag na power sharing sa Bangsamoro. Sinasabing isa ito sa pinakakritikal na parte ng Framework Agreement. Tinalakay sa Power Sharing Annex ang mga kapangyarihang magiging eksklusibo para lamang sa Bangsamoro Government at ang mga reserve at concurrent powers ng gobyerno ng Pilipinas. Nakasaad rin dito ang magiging istruktura ng Bangsamoro Government na siyang papalit sa kasalukuyang ARMM. Ngunit gaano nga ba masisiguro ng kasunduang ito ang otonomiya ng Bangsamoro? Makakaasa nga ba ang mga Pilipino na ito na ang pangmatagalang solusyon tungo sa kapayapaan? Muli, sama-sama nating himayin at talakayin ang mainit na issue dito sa Bangsamoro Framework Agreement, a PTV Special Forum. Muli isang magandang gabi, Pilipinas. Tatalakayin po namin ang Bangsamoro Framework Agreement. At Gio, kamakailan ay nagkaroon ng isang mahalagang development sa usapin na ito, yung pagtatapos ng annex sa power sharing. Actually, itong December 8 signing ay isang malaking victory para sa lahat ng stakeholders sa buong bansa. At kung makita rin natin na bagamat may konting delays, sinasabi nila this is a very positive outcome, and on January hopefully daw matatapos, sabi ni Secretary Ging Beres. Dagdag pa riyan, Gio, ay tatalakayin din natin ang implikasyon nito sa mga mamamayan dahil syempre sila yung unang maaapektuhan nitong kasunduang ito. Pakilala mo natin mga guests. Kasama po natin ang GPH Chair, si Miriam Coronel Ferrer mula sa Office of the Presidential Advisor on the Peace Process o OPAP. At kasama rin natin ngayong gabi isa pong women and Muslim advocate mula po sa University of the Philippines, si Don Macahilo. Don? At dito naman sa kabilang panig, kasama natin isang napakagaling na political analyst, Professor Ramon Casiple. Magandang gabi po sa atin lahat. Siyempre kasama lagi ang diskusyonan. Kasama natin mula sa Young Moro Professionals Network, si Yasmira Moner. Yasmira? Okay, Gio, mahalagang malaman natin itong pinakahuling development nga sa Framework Agreement on the Bangsamoro. Kaya tanungin natin si Chairperson Coronel Ferrer. Magandang gabi po sa inyo, ma'am. Yes, magandang gabi po sa inyo lahat. Nilagdaan na nga po yung kasunduan patungkol sa annex ng power sharing. Pakipaliwanag po sa ating lahat kung ano po ito at ano po yung halaga nito dun sa buong framework ng Bangsamoro. Alam nyo, ito yung masasabi natin pinakamahalagang annex kasi doon sa
isasagawang pagpapalit sa kasalukuyang Autonomous Region in Muslim Mindanao o yung ARM, patungo nga sa Bangsamoro Political Entity, kalakhan talaga nung dapat mailagay sa batas ay yung magiging anyo nitong bagong political entity na to, at kasama na rin syempre yung kanyang mga powers, authorities, and jurisdictions, yung relasyon niya sa iba-iba pang bahagi ng ating mga institusyon sa central government at gayon din sa kanyang mga LGUs na mapapaloob dito sa Bangsamoro Political Entity. Kaya itong dokumento na talakay lahat nitong mga components na makikita natin dito yung magiging hugis na ng mangyayaring Bangsamoro government. Pero ma'am, siguro yung tanong dito ay, ano yung mga naging main points nitong agreement sa annex on wealth and on power sharing? At napag-usapan nga po, may mga balita na yung struktura ng gobyerno at yung klase ng makukuha nila on the natural resources were mainly and largely discussed. Totoo yan, no? Although yung annex on wealth sharing, ito na yung ating napirmahan last July at ito ngayon yung power sharing. So yung detalye pagdating sa usapin, paano yung anong mga revenues, paano yung magiging sharing arrangement dyan, o ano yung mga taxing powers, nakaspecify yan doon sa kabila pang annex na nauna na napirmahan. Dito sa power sharing annex, ang makikita natin napakahalagang bahagi at saka talaga naman magiging distinct feature nitong Bangsamoro government ay yung structure of government kung saan sinasaad that it will have a ministerial form of government. So medyo kakaiba yan at palagay ko karamihan ng Pilipino hindi masyadong sanay dito kasi nasanay tayo sa isang sistema na basically ine-elect yung directly yung ating mga regional, yung ating mga governors at iba pa. Dito sa isang ministerial form of government, ang mangyayari ay bobotohin ng mga tao yung uupo sa asembleya. At yung sa assemblea na yan ay hindi lamang yung district representatives, maaring magkaroon pa ng iba't ibang uri ng mga representation, sectoral representation, may reserve list, pwede rin may party list. At pag nalaman na kung sino upo sa assembly, sila naman mismo ang mamimili kung sino sa kanila ang magiging chief minister. So magiging indirect yung election para dito sa chief minister, yung kung dati-rati ay regional governor ang itinatawag natin, ngayon ay yung konsepto ng chief minister na nagmumula mismo sa mga elected members of the assembly. Medyo kakaiba nga, Gio, itong konsepto ng Bangsamoro framework. Although dati, meron namang ARMM sa Mindanao. Tanungin natin kay Professor Casiple, how do you think will this be different from ARMM, aside from the structure and the leaders, of course, pero yung pong konsepto nito dun sa pag-unlad ng Mindanao at pagkakaroon ng kapayapaan doon? Well, malaki ang kasi yung ministerial form actually parliamentary yun eh. Alam naman natin na presidential system tayo, no? Pangalawa, yung scope siguro ng territory. Medyo may malaking possibility, mas malaki talaga yan. At kung Cotabato City ay papasok, magkakaroon sila ng kapital na tunay. No? In terms of powers, mas expanded ang autonomy powers dito. Maraming na-spell out na mga powers na hindi hawak ng ARMM before. Lalo na sa usapin ng sarili niyang budget. No? Merong, ako tingin ko may qualitative difference na malaki in terms ng capability nitong bagong entity to govern itself. Pero sir, as a political entity at parang first time sa Pilipinas na gagawin to sa isang local government, sa tingin nyo, is this something that will flourish in this system? Well, hindi naman ganun kabago in the sense na hindi naman siya humihiwalay, ano? Meron naman tayong autonomy provisions in fact sa konstitusyon, nagko-cover na nga sa ARMM before, nagbukas sa Cordillera after. At yung form ng government itself, yung parliamentary, in the past, marami na tayong karanasan dyan eh. Yung martial period lang, parliamentary yun. Yung unang Malulus Republic, may pagkaganon din yun. In fact, debate pa rin yan kung alin talagang mas bagay sa Pilipinas. Ano? Ang ganitong klaseng sistema, nagbago lang siguro kasi doon sa area mismo, yung lawak ng kapangyarihang binigay mo ay di hamak, sa tingin ko, mas malaki
Qualitatively nga, mas malaki talaga kaysa sa dating konsepto under ERML. CS Mira, mahalagang malaman natin yung kanilang opinyon ng ating mga kababayang Moro dito. Gaya nga ng sabi ni Professor Casiple, mas malaki yung ibinibigay na responsibilidad na para i-govern ang sarili. How are you taking this? And meron ngang power pa pati sa budget. Assalamualaikum, magandang gabi sa ating lahat, no, at sa ating mga manonood. Indeed, no, isa itong welcoming development doon sa ating usaping pangkalan at on the part of the Young Moro Professionals Network, yung sinasabi nating bagong mas pinalaking kapangyarihan or authority na binigay sa Bangsamoro region is we are hopeful na magkakaroon nga ng totoong in a way strengthening the leadership of the new political entity. At we are hoping din na itong kapangyarihan nito is to be exercised properly, responsibly, with political will on the leaders and of course, social responsibility din sa kabahagi ng kabataan at syempre yung mamamayan din ng Bangsamoro region. Tanungin natin si Don. Don, gusto ko lang din malaman, ikaw women's advocate ka. Sa opinion mo ba, sa ganitong struktura at ganitong sistema, mapapalakas ang mga sektor, lalo ng sektor ng kababaihan? Maraming salamat sa tanong mo, Kuya Gio, at magandang gabi sa lahat. Yun po, sa sektor naman ng kababaihan, nagagalak po kami sa bagong development sa usaping pangkapayapaan natin on the FAB. Yun po, may mga lang kami na notice doon sa bagong annex na kasi once lang na-mention yun doon kababaihan. That's in Section 56 or Article 3 of the annex. So sabi namin, it's kind of broad pa din. So it's a working development. It's a way to go. And yun, kailangan pa din bigyan ng focus yung kababaihan dito. Knowing na si Prof. Ferrer po yung head ng panel, isa po siyang boost sa aming kababaihan na yung panel head is babae. At the same time, si Secretary Dallas, it's the head of OPAB, ay isa ding strong point namin na marinig yung boses ng mga kababaihan at maging gender responsive po yung framework agreement natin. At the same time, bigyan ng maging focus siya sa mga karapatan ng mga kababaihan din. Not only of the Muslim women, but also of the women in general din po. Chairperson Coronel Ferrer, your reaction and also how do you balance this out vis-a-vis the cultural factors po? Alam po natin na mas patriarchal itong ng ating mga kapatid na Muslim. Well, syempre, sinigurado natin na hindi makakaligtaan yung usapin na yan. Sa mga important documents na pinirmahan natin, maraming reference dito sa pagtitiyak na hindi maiiwan ang kababaihan sa loob ng Bangsamoro Political Entity. Doon sa ating first document na C9, meron tayong pagkilala doon sa the right to meaningful political participation of women. Makikita natin yan. At bakit in-emphasize natin yung political participation? Kasi alam naman natin, marami nang ginagawa ang kababaihan pagdating sa bahay, di ba? At saka sa iba pang aspeto ng society. Pero pagdating sa politics, higit lalong naiiwan ng kababaihan. Doon sa ating wealth sharing annex, meron tayong binanggit na isang pagsasagawa ng isang gender and development plan na dapat isagawa ng Bangsamoro government. At dito nga, ay palagay ko na sinabi natin na yung ating assembly dito sa Bangsamoro, meron yan sectoral representation or even reserved seats, party list. Ibig sabihin yan, in-encourage natin yung mga kababaihan across ethnic groups or across religious na magtayo ng kanilang sariling political party. Kasi kung gusto natin makapasok at magkaroon talaga ng role sa political aspect ng Bangsamoro political entity, ang mahalaga ay makapaloob tayo dito sa assembly at ang paraan para makarating yan, dyan ay
magkaroon ng isang political party. So para po sa lahat yan, indigenous peoples, kababaihan, yung MNLF na sana ay hindi nag-transform, no? Nagkaroon tayo ng peace agreement sa kanila noong 1996, pero hindi sila nag-transform para maging ibang uri ng lakas, hindi lamang as bilang isang armadong grupo, kung hindi yung lakas na kayang makipag-compete laban sa iba't iba pang mga sektor na dati-rati ay parati na lamang sila yung nagdo-dominate ng ating eleksyon. So yung po sana yung mangyari. We hope that it will be a very inclusive kind of institution for women, for other indigenous peoples, for Christians, settlers, lahat po. And of course, for the different ethnic groups na bubuo ng Bangsamoro. Alam mo, Kathy, malaking usapan talaga yung stakeholders ukol dito. Kung kanino nakikipagnegosasyon, lahat ng mga tao involved. Gusto ko tanungin si Zel, kakarating niya. Si Zel ay isang law student. Zel, usapan between among law students and your college law professors, ano po ba yung mga naging contentious issues when it comes to this agreement, lalo at napirmahan na nga ang Annex on Power Sharing noong December 8? Masasabi ko yung issues dito sa Bangsamoro Framework is kung ano yung effect nito sa democracy ng Pilipinas. Does this lessen the power, the inherent power of the government? Kasi kung makikita mo yung framework, makikita mo na parang sobrang bigat nung binigay na power sa Bangsamoro government. So, ano yung epekto nito sa gobyerno ng Pilipinas? Kasi yung iba sinasabi na, sa opinion ng iba, na baka naman masyadong naging mabait yung government sa pagpayag sa framework na ito. So, yun yung mga napag-uusap-usapan ngayon. At mamaya tatanungin natin si Chairman Ferrer. Pero tumungo muna tayo sa ating kasamang si Kirby Cristobal. Maraming salamat sa iyo, Cathy at Gio. Pero bago yan, makikiisa rin sa ating talakayan ngayong gabi ang mga estudyante mula sa iba't ibang kolehiyo at universidad sa ating bansa. Unang may katanungan mula sa Roosevelt College sa May Cainta, si Vibalin Cruz. Vibalin? Magandang gabi po. Ang tanong ko po, Yasmira, ito po bang power sharing ay naging malinaw sa mga batang Moro? At paano po ito naipaliwanag sa kanila? Maraming salamat sa iyong katanungan, dear. Okay, talagang napakagandang ng tanong at challenging. To be honest, isa yun sa mga advocacy namin sa Young Moro Professionals Network na layunin naming maipahatid, no? Doon tayo sa kung anong kaya natin to influence in a proactive way, ipaliwanag sa mga kabataan na kasi there's a misconception na dahil nga doon sa powers na din-evolve or dahil nga doon sa wealth sharing in lieu ba ito sa independence or ano ba, magkakaroon na ba ito ng implication doon sa sovereignty ng bansa or sa kalayaan na sinasabi, no? Pero yun nga, pinapahatid natin, no, sa iba't ibang avenues like balak namin sa Young Moro Professionals Network na maglunsad ng mga fora na open for public kung saan magkakaroon ng impormasyon, no, at ipapaliwanag natin sa simple na maiintindihan ng bawat isa. Kasi, like for example, hindi ako law student, hindi ignorante ako dun sa mga legalistic aspect noon. Pero kung ipapaliwanag na para ito, no, what should be kumbaga highlighted is that ito ang isang mapayapa, no, at isang kumbaga war that is waged in a peaceful manner para magkaroon ng isang meaningful na kapayapaan nga doon sa Mindanao. So maraming salamat. Jasmine, meron lang akong follow-up. Hindi ba magkakaroon ng conflict or magkakaroon ng problema sa dissemination of information? Kasi nga meron kayong nakalakihan na gobyerno from the previous ARMM bago nga itong Bangsamoro. Paano yung dissemination ng information, lalong-lalo na syempre doon sa mga kabataan? Siyempre, no, sa na yan, makakatulong yung mga, nag-invite tayo ng mga speakers, for example, from both parties, sa MILF and then sa GPH, para ipaliwanag, no, na isa itong transitional arrangements. Hindi naman ura-urada na magkakaroon ng change cannot happen overnight. At ang ating long-term goal dito is to also influence in a way na it's not enough to be critical of what's going on, but also to
to get involved na, okay, so dahil nakikita natin yung suliranin na ganito, paano tayo makakatulong in a way para in the future, dahil ito namang usapin na ito ay tayo din, no, bilang mga kabataan, we are the next in line eh. So ayun, what can we do to help in fast-tracking the peace process? Alright, maraming salamat sa iyo. Susunod naman na may katanungan si Sharian Kate Baisa mula pa rin sa Roosevelt College sa Cainta. Magandang gabi po. Tanong ko lang po kay Professor Casiple. Ito po bang power sharing ay may epekto po sa kabuuang ekonomiya ng bansa? Yung wealth sharing siguro, ano? Sa power sharing kasi, unless merong mga economic policies na gagawin ang Bangsamoro entity, doon lang natin malalaman. Pero doon sa wealth sharing kasi, definite ang effect. Kasi sa lugar nila, ng Bangsamoro entity, meron ng mga agreement paano hatian halimbawa sa kita ng mga resources doon, taxation, paano yung mga economic development programs, etc. Ang malaking impact actually ay pagbibigay ng mas malaking resources kaysa dati dito sa Bangsamoro sa isang sustainable na kalagayan para umunlad at makasabay sa kalakhan ng bansa natin. Kasi ang di makakaila dito ang lugar ng nadudoon ang Bangsamoro entity, lalo ng ERMF ngayon, ay talagang nasa huli. Kung ilista mo yung ranking, nasa huli ng economic development sa bansa natin. Economic development nga, Gio, ang pinag-uusapan. Gusto kong tanungin kay Don, do you think that malaki nga yung binibigay na budget, may share sa taxes, may share sa wealth, natural resources. Do you think this will be the solution para masolusyonan nga yung sinasabi ni Professor Casiple, yung pagiging underdeveloped ng region sa Mindanao? So sabihin po ganun, I think it's one step din po. Pero I think it doesn't whole concept po. Yun naman po, magpo-focus lang ako sa kababaihan kasi pag sinabi nating development, it's not only na okay, may budget na dyan, may legislation na dyan, pero wala namang implementation. At the same time kasi, we should focus on development, on the social being of the women in general. So yun na po, nasabi na ni Professor Ferrer earlier, yung political participation. But then, pero titingnan naman natin sa perspektibo na, sige, may political participation, pero yung ilang percent yung mga kababaihan sa ministerial government or sa assembly or sa party, sa sectoral representation, dapat may specific number yung kababaihan, say 10 to 25%, mga ganon. So kasi pag broader concept, parang sasabihin, marami pa ding mga katanungan doon, so sasanga-sanga pa din siya. So I'm looking forward na in the long run, may mga specific actions na at the same time, may mga specific programs din for... Tanong ko lang, bato ko lang kay Chairperson Ferrer. Ma'am, kasi ang karamihan ng mga opinion ay sinasabi nila, not all stakeholders are involved in this issue. At lumabas nga dito yung Zamboanga, on the side, may comments at may mga gusto pang idagdag. Ano po yung nangyari at ano po yung ginawa natin para maisama ang lahat ng stakeholders ukol? Gio, mamaya papasagot natin yan kay Chairperson Ferrer sa pagbabalik yan ng PTV Special Forum.